O mga kababayan, magpapalitsyon daw si Bangag mga kababayan sa kanyang sona sa Lunes. At ang kanyang ililitsyon ay walang iba, kundi si Tamba. Oh, kunwari mga kababayan, dahil nagsubmit na sila ng preliminary investigation, Diyos ko Lord. Nauna pa si Senator Marcoletang nakulong mga kababayan kasi kay Tambaluslos na matagal na yan. Talagang pinilit nila sa last day of office hours mga kababayan nung Biyernes. Nagsubmit sila ng reklamo para imbestigahan si Tambaluslos sa ombudsman mga kababayan doon sa, ayawan lang natin kung saan niya. Sandigang Bayan ba yun? Sinampa ni Boying. Talagang halatang halata na hinabol nila mga kababayan para sa sona ni Bangag sa Lunes. Dahil ipagmamayabang yan ni Ngagba mga kababayan na, heto na, ipipresenta na natin ang mastermind sa flood control. Pero hindi pa rin nakusuhan mga kababayan ha. At bakit pinapatagal iyan? Na sa tingin natin kung kakasuhan man lang, matagal nang nakatakas siguro ang Tambaluslos na ito. Kagaya ni Zaldico, na winarningan pa nila ng winarningan hanggang makaalis na ng bansa mga kababayan. Duda natin yan ang kanilang gusto. Hindi talaga nila ikukulong yan mga kababayan hanggat hindi pa nakakaalis ng Pilipinas. Tingnan nyo ang mga satanas na to. Panoorin nyo po ha. Gugulong na sa Office of the Ombudsman ang mga kaso laban kina former House Speaker Martin Romualdez. Ang tagal na yan. Ang tagal na nila yung sinasabi mga kababayan na malapit na. Ngayon mukhang mauuna pa si Senator Alan Peter Cayetano. Pinast-track mga kababayan na wala namang ghost project sa Taguig. Mauuna pa. At resign Congressman Saldico. Ito'y kaugnay ng umano'y bilyones na flood control kickback Bilyones! na kinamkam daw nila sa loob lamang ng 3 taon. Correction! Kinamkam ni Bongbong Bangag Marcos, Tambaluslos, Zaldico. Huwag niyong kalimutan si Bangag. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata ng Abante. Abante liling. Nagsumite na ang Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman ng Mga kababayan, Special Complaint Affidavits laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. At ang nakakatawa dyan mga kababayan, mukhang lalaruin pa nila yan. Na yung gagamitin nila mga kababayan, yung kay Guteza. Tapos, di ba mayroong recantation si Guteza? Gagamitin ni Tambaluslos yun na nag-recant ang aking testigo laban sa akin. Paano na yan? Ipabadismiss na naman yan. Side Congressman Zaldico at iba pang mga individual. Ito'y dahil sa pagkakasangkot nila umano sa isang malawakang sabwatan para makalikom ng tinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang Hindi kami naniniwala na 56 billion lang. Trillion ang inyong ginugel dyan Google talaga ha na as in Dan Fernandez. 2025. Sa panahong yan, Speaker pa si Romualdez habang chairman baboy, ng House Appropriations Committee. Batay sa dokumentong eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Ito si Zaldico, tumahimik na rin, Habang tumatagal, Zaldico, parang nagdududa na rin kami sa'yo. Ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ang mga buwisit mga kababayan, etong mga, sa kanila dumadaan ang pera, kay Bonoan, etong kay Yusek mga kababayan, umamin. Naging state witness pa ang mga buwisit. Tapos, walang naituro. Kung nagtuturo man mga kababayan, yun lang mga pinipili nilang mga kalaban ng mga administrasyon. Kakaroon ng isang sistematikong katiwalian na tinawag na flood control scheme. Sa ilalim nito, ang mga maimpluwensyang proponent ay nagmamanipula umano sa pagpili at pagpopondo ng mga proyekto ng DPWH kapalit ng commitments. Kanino under ang DPWH? Diba kay Marcos? O kickbacks na nasa 10 Bobo na lang siguro ang naniniwala na walang kinalaman si Bongbong Bangag Marcos dito Talagang inuulol na akala nila mga kababayan hindi nag-iisip ang mga tao talaga Hanggang kay Romualdez na lang daw mga kababayan. hanggang 25% ng kabuuang halaga ng kontrata. As if naman ang DPWH mga kababayan is under kay Romualdez. Under yan kay Marcos, Bongbong. Sa reklamo na ginamit ni Romualdez at Co ang kanilang mga posisyon sa Kongreso para matiyak ang pagpasok ng mga proyekto sa national budget kapalit ng bilyon-bilyong halaga ng illegal na pondo. Detalyadong inilahad ng tinaguriang Maleta Boys, kabilang ang mga security personnel mula sa umano'y Team ESC o Elizalde Esco at Akala ba natin minamaliit ninyo yung ex-Marines? Tingnan nyo ang tag nila mga kababayan dati sa ex-Marines Maleta Boys na ang tawag nila. Akala ba natin sinasabi nilang walang bearing mga kababayan yung kanilang testimonya? Bakit ginagamit nila ngayon? Namimili sila mga kababayan sa mga testimonya ng 18 Marines na kakasuhan. At hindi na talaga totally ina-accept lahat mga kababayan dahil kung talagang i-accept nila lahat, pati si Sandro Marcos, pati na si Bongbong Bangag,
pati sina Erwin Tulfo ay siguradong makukulong doon. Team MRC o Mylene Arco na asawa ng dating kongresista ang madalas na paghahatid ng malalaking halaga ng cash na nakasilid sa mga maleta, paper bag at expandable folder. Ang mga perang ito ay tinawag ng mga tauhan na basura. Tinukoy ng Maleta Boys na naging bagsakan ng mga pondong ito ay ilan umano sa mga ari-arian na may kaugnayan kay Romualdez. At yung mga nagsosupport sa Maleta Boys, Maleta Boys, sa ex-Marines, mga kababayan, na si Mike Defensor, pinakulong nila. Grabe. Partikular na sa 42 McKinley Road at 14 Nara Avenue sa Forbes Park, Makati, 30 Tamarind Road sa South Forbes Park, isang property sa Aguado Street sa tapat ng Malacanang at isang townhouse sa Manila Polo Club. Hoy, Boying, kulang yan. Andun din sa Ilocos Norte. Lumalabas din sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na mayroong significant surge of financial activity ni Attorney Jose Raulito Paras, ang abogado ni Romualdez, kasabay ng panunungkulan ng Speaker. Kabilang dito ang mga remittances na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa Harvard University at Wow, Cornell dolyar. University para sa mga anak ni Romualdez, kahit Ayan. na wala umanong koneksyon si Paras sa mga nasabing institusyon. Yan, lutong-luto na yan mga kababayan. Malapit na nga yung mapanis. Tapos, wala pa talagang filing. Sigurado tayo kung lalabas na mga kababayan yung warrant of arrest, kung lalabas man lang. Katakas na yan ng baboy ng tambalustos na yan. Long gone. Dahil sa mga nakitang ebidensya, una nang naglabas ang Court of Appeals ng isang freeze order laban sa mga bank account ni Paras at ng mga sangkot na korporasyon dahil sa probable cause na ang mga asset na ito ay nagmula sa mga illegal activities. Inihain ng supplemental complaint affidavits para gumulong na ang preliminary investigation kaugnay ng mga kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at money laundering na O yan ang dapat unahin ni i-fast track ninyo. Ngayon mga kababayan, si Senator Alan Peter Cayetano, grabe. Si Lacson na hindi daw bakla mga kababayan ang nasa isip, Payata City Jail na daw ilalagay si Cayetano. luluto laban kina Romualdez at co. Para sa agenda, John Riz Calata, Abante. Yan, ipagmamayabang yan, ibangag sa SONA. Sigurado tayo mga kababayan. Empty promises na naman na kagaya ng mahiya naman kayo. Nonsense. Kasunod ng paghahain ng supplemental complaint affidavits laban sa kanya, iginiit ni former House Speaker Martin Romualdez na handa siyang Sudas. harapin ang anumang reklamong ibinabato sa kanya. Naniniwala ang kampo ni Romualdez na magkakaroon ng patas na pag-usisa sa mga ebidensya at mapatutunayan ang panig ng dating speaker. Tapos Hiling mga nila sa kababayan, publiko habang kaya nagnakaw ang sila, naisip na bala na naging patas ang kanilang pagnanakaw. Nakakatawa na itong mga kriminal mga kababayan nananawagan ng patas. ang Tapos sila ang nanglalamang ng kapwa, patas ang mukha nyo. proseso sa pagresolba ng mga reklamo. Sinampahan ng BIR ng higit 22 bilyong pisong tax evasion case ang SunWest Incorporated. Isikwester nyo mga mga ari-arian yan. Pagmamayari dati ni resigned Congressman Zaldico ang kumpanya. Ayon sa BIR, hindi nito idineklara ang higit 6 na bilyong pisong kita sa mga proyekto nito mula 2019 hanggang 2024. Kasama rin Ang dami palang bayarin sa Justice Department ang Pangulo at Treasurer ng SunWest. Akala dahil natin sa Pangulong hindi bangag. pagbabayad ng tamang buwis. Sabi na rin si Ombudsman Boying na they're looking at 6 to 8 contractors na sasampanan nila ng kaso. 6 to 8 lang, halos lahat ng mga kababayan dapat sampahan. Sa totoo lang, halos lahat dyan ng mga kongresista, mga kababayan, sangkot dyan sa kurakutan. Talagat, for the sake lang na mayroon silang masampahan mga kababayan, mag-pacify sa mga tao. Bangag. Tapos, sabi ko kay Ricky, rainy season na. So, nanumbalik na naman yung mga baka, talaga yung mga tao. At ang nakakatawa mga kababayan, ngayon, ang talagang binabakbakan nila mga kababayan ang Davao City dahil nakita nila nag-flash flood Hello! Hindi ba nila alam mga kababayan na hindi na pinondohan simula nang naupo si Bongbong Bangag Marcos ni Bangag ang Davao City sa flood control? Sabi ni Pulong talaga, wala nang pondo mga kababayan simula nang naupo si Marcos. So paano nila masasabi mga kababayan na kinurakot? In the first place, hindi na pinondohan sa napakahabang panahon Isipin nyo lang 2022. Continuous yung nag-grow na city na yan mga kababayan. Tapos yung nangyaring baha,
Talaga namang napakalakas talaga ng ulan mga kababayan sa bundok daw. Mayroong mga flood control mga kababayan na existing na dike. Kaso nga lang, masyado talagang malakas ang tubig at umapaw. At isa pa, hindi pinondohan ni Bangag ang Davao City sa flood control na. So paano yan naging kasalanan na naman mga kababayan ng mga Duterte? Ngit-ngit nga, sa tingin mo ba gagawin ng presidente na papanagutin si Martin Romualdez na alam naman po ng marami Joke lang, kunwari lang, panagutin. Pero patakasin niya. napit sa kanya pinsang buo ng ating Pangulo. Pinsang Bangag. Alam mo, my reply cannot be based on my opinion. No? Okay. Cannot ang be broken. reply ko is ganito, no? Aminin man natin o hindi, pag hindi nakulong si Martin Romualdez, walang maniniwalang seryoso ang gobyerno. Gobyerno, magkakamag-anak lang din ito mga kababayan, sina Tiangco at saka Marcos. Doon sa laban sa corruption, no? Bakit hindi ka nakaka-pronounce ang R? Rabbit. Ang rabbit nito mga kababayan, wabbit. And in fact, ang iisipin pa ng taong bayan dyan, Budol. pinalusot siya. Why? Talaga Because naman. nagpata siya, di ba? Natandaan mo, doon sa huling No, I will not go down alone. Doon pa lang mga kababayan, admission na yan ha. I will not go down alone. Mananabla. Ibig sabihin, may talagang may kinalaman siya. sa isang video niya na lumabas, sinabi niya na marami siyang alam tungkol sa Marami siyang alam. The mere fact na kababayan na marami siyang alam, kahit pa, example ha, imposible nito mangyari na wala siyang kinalaman pero mayroon siyang alam. Accessory to the crime ka na dyan, ungas. gobyerno, sa administrasyon, at hindi siya papayag na siya ang magiging Nanahimik ka lang Ang eh. exact quote nga niya dyan is, I will not go down alone. Di ba? Bakit ako lang? Ganyan, bakit ako lang? Sama-sama tayong babangag. Pangako natin yan ng kampanya. Sama-sama tayong babangag muli. Babangag talaga kayo, mga bangag kayo sa kulungan. Pagdating ng panahon, malapit na mga kababayan ang paghiganti. Sa ayaw man o hindi ng administrasyon is, ang isipin is, takot sila na baka pag hinulong nila si former Speaker Martin Romualdez, kung ano-ano sabihin. Idadawat siya ng presidente. Kakanta na. Takot sila doon sa Ate ikaw siguro, baka makanta ka. ni Martin Romualdez. So, they will Wala na tayong tiwala dito sa ungas na to Pakunwari pa mga kababayan na ayaw niyang na yung impeachment ni Sara is lang, talagang political. Tapos pina-impeach din si VP Sara. Bumoto ng yes. And then ang laki din na nakuha ang chunk mga kababayan sa budget sa flood control ba yun? O basta malaki sa DPWH sa project niya? prove talaga, no? The burden of proof is doon ngayon sa Isa sa administrasyon. pinakamalaki. Na patunayan na hindi sila takot, number one. At patunayan, number two, na yung laban sa korupsyon ay walang pinipiling kulay. Na ang pagkakampi, hindi na Hanggat andyan si Bangag, walang kwenta yung sinasabi niyong laban kontra sa korupsyon. Promise. Lahat ng yan is kalokohan lang. nakakasuhan, hindi nahukulong, pero pagkalaban sa politika, mabilis pa sa alas 4 kung makulong, no? At ang pinakamasaklap, Ma'am Norina, imbes na pumasok ang foreign investment, pati ang tourism, Dito mga kababayan, ang nangyari na sa ating ekonomiya, nagkanda leche-leche na. industry, bagsak in the last Actually, yung turismo mga kababayan, yan ang una sa mga naapektuhan. Isa yan sa mga unang-unang naapektuhan. Dahil, yung mga yung mga turista mga kababayan, di ba, pinapatay ng mga adik at yung mga adik, hold up. Tapos, isa pa, pinagtripan ni Bangag mga kababayan yung China. Nag-withdraw sila sa kanilang pagpunta dito sa ating bansa. Hindi na sila pumunta dito. Instead sa Pilipinas, doon na lang sa ibang lugar. Dahil inaaway nila At ang mga Chinese mga kababayan, ang isa sa mga pinaka-maraming turista o tourist dito sa ating bansa. Pulisiya ni Bangag talaga ang may problema. O si Bangag mismo. 18 months, 27% ang foreign direct investment na nawala, mga kababayan. And then the last 3 years ni Marcos, ang tourism industry ng Pilipinas ay pabulusok pababa. Bulusok, Hindi pababa. po siya umaangat. Daig pang So ang spaghetti. main factor dyan, gobyerno. Bakit? Pababa ng pababa. Tapos si Marcos pabangag ng pabangag.
Kasi kung ang gobyerno hindi niya makontrol ang kriminalidad, nakikita worldwide kaliwat kanan ng patayan, lumaganap muli ang droga. Malakas na malakas ang pagtutol ng mamamayan sa korupsyon at hindi lang korupsyon na ultimo na mga millions. Trillions Trillion! of pesos pong nawawala. How would you Trillion. encourage investors to come over and maglagak ng kapital? Right now, hindi niya inaamin ni Marcos, mga kababayan, Ma'am Lorraine, na pinatigil ang 27 billion pesos na support ng Korean government para sa rehabilitation ng mga tulay at pati sa dahil sa issue ng korupsyon. So kahit umikot pa si Marcos sa buong mundo, araw-araw niyang gawin ito, hindi mawawala. Puro panghikayat. Sino manghihikayat sa mukha ni Marcos, mga kababayan? Laging humingiwi. Ang katotohanan na hindi nagtitiwala ang mga investor at malalaking negosyo at mga bansa na malalaki na tumulong sa Pilipinas dahil kinukurakot at minanakaw ang pondo. Pati ang mga kapital na ito ay delikado kung ito ay ipagkakatiwala kay Marcos. That's an issue of credibility. Pagkakatiwala mo sa magnanakaw, Diyos ko, At Lord. hindi mo mabuburayan kahit mag-ikot ka pa araw-araw sa buong mundo. At saka ano ba yung nakita natin sa kanya? What can he do there that he cannot do here? Ibig mo sabihin, lousy president siya dito pagdating doon, bigla siyang magaling? Hindi. Kaya nga, no? Bigla siya- As if naman, mga kababayan, pag siya mismo ang pupunta doon sa ibang bansa, para na siyang genius na mauuto na ang mga tao sa kanya, mga investors. Ngiwi ka pa rin. Kahit andun ka sa ibang bansa, ngagba. Ngiwi ka dito, ngiwi ka doon. May ginagawang kabutihan dito doon, tingin mo, may ginagawa siyang kabutihan para sa atin? Hindi. Kabuti lang siguro, hindi kabutihan. Kabuti. Wala siyang ginagawang kabutihan. And the record speaks for itself. Diba? So, Kabangagan. I'm thinking, you know what? He's going there, siguro kinukuha yung pera dito tapos doon na tinatago. Tingin ko ganun. Some self-interest, yung self-interest lang nila yung kung bakit sila bumabiyahe ni Palaka. Tingin ko yun. Palaka! I think that's the reason. Or, Malaking or possibility yan, ma'am. or medical exam, or Ay, ang sabi nilalabas na daw yung mga nakulimbat Dahil bakit tigdadalawa ang eroplano, mga kababayan? some event there, a concert or something. Alam mo naman sila, yun ang kanilang mga squatter. Yung ket niya talaga. Talagang they use people's Squammy money bits. na walang kahihiyan. Walang kahihiyan. Alam mo, they look down on PRRD. But you know what? Ang sabi pa ni Palaka, mga kababayan, Duterte is so baduy. Oh, ganyan daw siya. Ang itsura ng Palaka, mga kababayan, Diyos ko Lord. Kung walang title yan, maganda pa yung pulubi, mga kababayan, dyan sa dyan sa lansangan. Nagpapalimos. Was so pulido about people's money. No, he was so concerned na yun yung chorus niya. Hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Ito, opposite na opposite. Pera natin yan, hindi yan pera ng taong bayan. Baliktad na baliktad. Amin yan, amin. I love drugs, di ba? Oh, Ganun siya. I love drugs Serve ngayon. the people, do not serve the people. Do not steal from the people, steal from the people. O, di ba? Baliktad baliktad ang mag-isip, no? Baliktad na baliktad talaga. Adik-adik, di ba? Adik-adik. So, pero Eric, no, may tatanong ako sa iyo kasi yung meron kasing lumabas na news na where's that? Yung EJK Museum. I want you to run that by us kasi nawala na ngayon na yung Martial Law Museum. Okay? Kasi Napalitan ng museum ng mga adik. Nakakatawa. read about it. Sige, Museum ng mga adik The na. museum honoring EJK opens in the Senate. Ayan na. Senators Martial Law Museum, wala na. Napalitan ng museum na mga adik, yung mga drug runner, mga kababayan, ang nabibida. Isa Ontiveros, Bam Aquino, along with Flavie Villanueva, lead the Kantok Gaming, si Flavi. launching of Paghilom Lakbay Museo at the Senate on Monday, January 26 in solidarity with victims of extrajudicial killings, Gusto, Lord. etc. So, for me kasi, I'm asking you about this because I can really smell the CPP here. No, amoy na amoy ko ang CPP dito. No, so parang yung katulad nung Martial Law Museum, wala na ngayon. We're not hearing about it anymore, 'di ba? Kasi kakampi nila si Bangag ngayon, 'di ba? Bangag, But now bangag. it's EJK. That's why parang for us, I think that it is of great importance talaga that we get rid of the CPP in our country. Kundi laging ganyang drama.
Ganyang mga drama, ganyang kasinungalingan yung ilalabas nila. Wala nga silang makuhang EJK victims sa Dahig eh. Nagmamakaawa nga si Cristina Conti. Oh, na ano, ay magsumbong pa muna kayo, dito muna kayo, mga ano, posibleng titistigo. Naghahanap pa. Huy, punta na, naglabas na siya ng ads, di ba? So, Oh, pa-advertise. bakit sila naggaganyan, Eric? Ano ba yung katulad ng Martial Law Museum, ano ba yung strategy ng CPP kapag kaganyan? They want to bring a cultural awareness over the generations na kailangan magkaroon ng cultural consciousness ng mga tao. Naalala mo ba? For ano, future purposes mga kababayan na ipapropaganda nila sa mga apo natin, mga anak natin, papakita nila na, oh, ito yung mga pinatay ng Duterte. Si Duterte ang hudas, o ganyan. Lokohin yung ungas nyo. Kaya nga, dapat tayo mga kababayan, mga supporter, gumawa tayo ng libro sa kabutihang ginawa ni Tatay Digong mga kababayan. Dahil, kapag hindi, ang libro ng mga dilawan ang ipapabasa nila sa mga, mga anak natin pagdating ng panahon, pagdating ni Aisa Sigera. Tayog ng mga bayan. Yan, Pero hindi naman po lahat yun na biktima sa martial law. Ang iba doon namatay sa sakit. Martir pa rin ang tawag nila. Yung iba doon pinatay ng NPA NPA. doon, di ba? Oo, di ba? Oo. So, ang tawag po dyan is they want to control the cultural narrative in the next generation. Gosh, correct. You're so correct. Yun ang gusto nila, ma'am, na alalahanin nyo na wala na dapat makabalik ng mga Duterte. Kasi ito ang kanilang ginawa, which is not true, Mga kababayan, hindi kami nag-iimbento dito ng datos. Ang reklamo ni Joe Masison at ng Central Committee ng Communist Party as early as 2017 or 2018, mga 27,000 ang pinapatay ni Pangulong Duterte sa AGK. Sabi niya. So later on, sinabi nila mga between 15 to 20,000. And then inadjust pa yan, mama, ng mga akbayan, mga 12,000. Pero ano po ang nakalagay sa complaints nila officially doon sa ICC? 59 cases lang po, mga kababayan. Out of the 59 cases nila na kompletong documentation nila at may ebidensya daw sila, may testigo sila, ang 19 dyan nangyari nung mayor pa si Pangulong Duterte. So paano yan naging policy of the state? At paano yan naging mass murder? Paano yan naging genocidal effect? Kung 59 lang pala ang mga namatay doon sa sinasabi nila. Ma'am, go ahead. Ang ganda-ganda ng sagot mo, yung cultural narrative, 'di ba? Yun yung sinasabi mo, yun yung isinasalaksak nila. Yan yung mainit ang dugo ko diyan. Mainit na mainit ang dugo ko diyan kasi pag sinabi mong cultural narrative, yun ay nagiging kwento ng bansa natin. 'Di ba? Na ipapasa natin sa mga anak natin. Kasi nungalingan yun. Wag na wag tayong papayag diyan kasi kunyari I heard this somewhere yung kahalagahan ng historical fact, okay? Kumpara kunyari sa mathematical fact, ganyan. Malaking pagkakaiba yun Kunyari may nag-end of the world na, tapos may dumating na mga aliens sa mundong ito. Tapos nakita nila yung at some point maiintindihan nila na 1 plus 1 is equal to 2. At a triangle has 3 sides. Pero yung historical na fact, hindi yun ganun kadali. Kung sino ang nagsisinungaling na mas may pera, mas malakas ang bunganga, etc., yun ang mananaig. So yun ang magiging kwento ng buhay natin. Papayag ba tayo doon? Mahalaga ang mga kwento natin bilang isang bansa. Katulad dito sa Japan, alam mo, ang lalim ng intindi ng mga Hapon ng kung sino sila bilang isang bansa. Grabe yung pagpapahalaga nila sa kwento nila bilang isang bansa. So, yung pinapasok na kwento nito mga demonyong CPP na ito, yung mga akbayan na yan, sina virus na yan, kademonyohan yan. Huwag tayong papayag dyan. Dapat kung ano yung totoo, yung katotohanan. Hindi nga nila ma-prove sa ICC. Yan ang kwento natin. 59 cases lang, ma'am, Ano yun? 59 cases lang ang isampa nila. Tapos So, paano naging mass murder yun? Yeah. At saka hindi pa si PRRD yun. Marami silang hinalo-halo doon. Hindi si PRRD yun, di ba? So, kailangan i-correct natin yon. At saka kailangan din natin pa, ang ikikwento natin,
ay nung nagkaroon tayo ng presidente na napakahusay na itong mga demonyong ito sina mga tanim witness na si Hontiveros na hindi man lang magka 1% kasi masyadong gigil na maging president, di ba? At si Hontiveros, yan ang ikwento natin, nag-iimbento ng kwento, sinisiraan ng magaling na president na ito. Ito si Hontiveros, kulang na lang kumain ng buhay na manok para maging president. Pero kahit 1% wala, Diyos me. Hindi mananalo yan. Pero ang tingin ko, alam mo, ang sabi ng isang kaibigan ko, ang gagawin daw nila dyan, most likely, kunyari si Risa, pero at the end of the, aatras si Hontiveros tapos si Lenny daw. Parang ganon. May possibility na ganyan. Pero, being ambisyosa at feeling grandiosa, mataas ang lipad ng kanyang pangarap. Hindi naman mali yun. Pero tinatapakan mo ang taong bayan, niloloko mo, mali yun. Sinungaling yan si Risa. Sinungaling ka sa taong bayan. Mantakin mo yung EJK Museum nila. Anong EJK Museum? Dapat pinatayuan mo rin ng museum yung namatay na preso na nakulong siya at nabugbog siya ng kapwa preso niya. EJK din siguro yon dahil sinaksak niya ang driver na may anak pa na autistic na nabubuhay ng patas. Inagawan niya ng motor. Yun, nabugbog siya sa loob ng kulungan. Biro mo yun, Eric, pinapasok nila yung ganyang naratibo sa ating bansa, yung EJK na yan. Samantalang, ang totoong kwento dyan, yung war on drugs ni PRRD was a very successful, legitimate government program that 88 to 98% of Filipinos approved. That they want it back now. Diba? Yes, Paano may babalik hinahanap pa yan rin. now? Paano may babalik now? Drug addict yung nakaupo dyan. Hello? Correct. Diba? Hindi lang siya yung drug addict. Yung asawa niya, drug addict din. Ang mga anak din nila, mga drug addict. Paano babalik? Diba? Pero yun yung totoong kwento doon. Okay? Yes, Tayo I papayag agree. yung sinungaling, no? Mahilig kasi ma'am sa cultural narratives. Yeah. And historical misrepresentation ang CPP, NPA, NDF at kabalahibo naman nila ma'am ito wala naman malaking pinagkaiba na pareho ang akbayan, yung anakbayan, yung bayan, yung CPP, NPA, NDF saka rejectionist group sa esensya po wala silang pinagkaiba, pareho po sila na mga sakim sa kapangyarihan, uhaw sa poder at kapangyarihan, kaya sinasabotahe ang gobyerno. Pero habang hindi pa nila napapabagsak ang gobyerno, sumasakay sila sa bulok na administrasyon the way they're exploiting government resources through sa kabulukan ni Marcos at nila Romualdez. Ganyan sila kalinta at ganyan sila parang mga anay na nabubuhay sa loob ng ating sistema. Kita mo naman, itong CPP, NPA, NDF gusto niyang magrevolusyon. Pero ang pera at pondo na kinukutong nila nanggagaling sa gobyerno. Ano rin? In-expose na natin dito. Every year, hindi po bababa sa 1 billion pesos ang ginagastos ng gobyerno papunta sa CPP, NPA, and the party list. At kay Marcos lang po yan nangyari na bibong-bibo sila, bidang-bida pa. May pondo na, protektado pa. At ito pong AGK Museum na ito, ang target po niyan ay mga kabataan upang ang susunod na henerasyon ay hindi po nila kikilalanin ang mga ambag ng gobyerno at administrasyon sa panahon ni Pangulong Duterte upang ito ay mabura, Ma'am Lorraine. At upang ang naratibong baluktot laban sa mga Duterte ang mangingibabaw. That's the purpose of it. Alam mo yung analogy ko dito, yung kahalagahan ng kwento natin, yung kwento mo bilang isang tao, no? Kung paano kayo nabuhay, paano kayo, yung napakahalaga ng kwento ng buhay natin kung sino tayo, 'di ba? At saka yung kwento ng pamilya natin, ano yung epekto nun sa atin, 'di ba? Magsisinungaling ka ba kung saan ka galing? Sasabihin mo ba alam mo yung nanay, tatay ko, taga Forbes kami, kahit na taga Tondo kayo, yung taong ikinahihiya yung kinalakihan niya, kawawa yung mga ganyang tao. Ganun din tayo. 'Di ba? Sasabihin natin kung ano yung totoo tungkol sa atin, 'di ba? Hindi mo ikahihiya. Talagang yayakapin mo yan. Ibig sabihin, hindi mo ka magsisinungaling kung sino ka, 'di ba? So ganun din 'yun bilang isang bansa, no? Yung ginagawa ng CPP. Diyos me, ginawa nila sa UP, 'di ba? Para kaming mga doon, Diyos ko, 'di ba? Para kami mga tanga. Hindi naman naniwala kami diyan sa kalokohan ng mga CPP na 'yan. Yes. Kaya naging bobo yung mga ang dami talaga, Eric, mga kilala ko no na ganyan. Tama. Yeah. May tawag sa kanila, mami, sa
sa isang psychology, yung tawag nila tribalist. Yung parang sila lang palagi ang tama. Oo. At kapag outside ka sa kanilang spectrum, kalaban ka nila. So, yung makitid na pananaw, Yeah. na isang tribo sila. Hindi mali ang tribong katutubo, Hindi kasi ganun. Pero yung pagiging makitid at pagiging sentralisado ng pagtingin nila na sila ang tama ay nagiging mga salot sila sa lipunan at nagre-resulta pala yan, ma'am, sa violent extremist and violent radicalism na nagiging sanhi sila ng pagkawasak ng komunidad at ng lipunan. Ganyan pala, naramdaman ko yan, ma'am, na ganyan din ang attitude ko noon kapag hindi ka pareho sa political orientation ko. Yeah, nagiging intolerant ka. Ayun, that's the term. I guess it's the same for all of us. Siguro to a higher degree lang yung sa CPP. Pero even for us, 'di ba, we will strive for moderation yung views natin. Dapat wag masyad kasi lalabas ka din sa bubble mo para naintindihan mo yung kasama mo kasi yung nangyari sa CUP noon, no, sa dahil andyan ang CPP, intolerant kami sa mga views ng ibang tao. Akala mo may freedom of opinions ka, kung pareho kayong left, pero kung right ka, tingin mo papayagan Correct. ka nila. Ay, hindi ka nila Hindi. talagang ika-cancel ka talaga. Yun yung katotohanan. So even for all of us, kasi we cannot control other people, di ba? So I guess for all of us, kasi we're rebuilding our nation, di ba? So I guess we have to learn how to listen to other people also, di ba? And to respect their views and to also be very very respectful when we speak our views as well and to not be afraid. Kasi ang nangyari kasi sa CPP, influence na yung ating media, yung ating eskwela, na natatakot ka magsalita, 'di ba? Kasi baka i-cancel ako. Wag ka na, magsalita ka, 'di ba? Sabihin ko gaano man lang ka ano yan.